Mahigit 2 dekada nang nagtatrabaho bilang graphic artist si Tatay Ronnie. Ang misis niyang si Nanay Genevieve, isang housewife. May 4 silang anak na nag-aaral sa high school at college. 24,000 pesos ang buwanang kita ni Tatay Ronnie. Katumbas yan ng 923 pesos kada araw sa 26 days na pasok niya. Bagamat mas mataas sa minimum wage rate na 610 pesos para sa non-agriculture workers sa NCR, hindi pa rin daw nakasasapat. Talagang pressure yung yung mga gastusin sa bahay. Pag sahod pa lang medyo parang ito na yung mga bayarin, nakapila na. Magaling si Mrs. mag-budget eh. Hindi ko alam paano napagkakasya yung sahod, no? Sa mahal talaga ng bilihin. Ilan sa mga arawang gastusin nila ang 2 kilo ng bigas para sa maghapon na nagkakahalaga ng 114 pesos. Lutong ulam sa tanghalian at hapunan sa halagang 190 pesos. Baon ng 4 na anak na nasa 375 pesos. At 12 pesos na arawang gamot ni Tatay Ronnie. Sumatotal 691 pesos. Pero wala pa raw dyan ang biglaang gastos sa pag-aaral ng mga anak. Ibig sabihin, halos wala silang naitatabi bilang savings. Ang masaklap pa raw, walang budget kung minsan para sa monthly bills gaya ng kuryente at tubig. Hanggang 3,000 piso sa kuryente, 1,000 sa tubig, at 900 pesos sa wifi na kailangan daw para sa online classes ng kanilang mga anak. Nasa 4,900 pesos ang total niyan. Kung kukumputin kasama ang 691 pesos na kada araw na gastusin sa loob ng isang buwan, umaabot sa 25,630 pesos ang gastos ng pamilya pamintuan. Sobra-sobra na sa 24,000 na sahod ni Tatay Ronnie. Diskarte na lang daw ang pinaiiral nila para maitawid ang buhay sa araw-araw. Mas prefer namin yung bumili ng lutong ulam kasi mas nakakatipid, mas magaan pa, hindi ka nagagastos ng mag-ano ng mga rekados, ng gaas or hindi ka na mag-aasikaso. May tanim kami dyan, gulay-gulay. Yung pag walang ulam, doon kami kumukuha. Madalas daw, 3 itlog na pinagkakasya sa 6 na miyembro ng pamilya ang almusal nila. Tanong ng mag-asawang Genevieve at Ronnie, ganito na lang daw ba iikot ang buhay nila? Parang gano'n ang cycle ng sahod, bayad, sahod, bayad. Pag kulang, tiis. Kung kami na medyo above minimum, ganito ang dinaranas, hirap pa rin sa pangailangan araw-araw. Lalo na yung mga below, yung mga yung no work, no pay. Sana raw mapababa ng pamahalaan ang presyo ng mga bilihin. Kung maibibigay talaga yung sahod yung sinasabi nilang sahod para mabuhay ang isang ordinaryong manggagawa, yun sanang pagtuunan ng pansin. EJ Gomez, CNN Philippines.